Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga kasyongkar, it's me, Darlene Vlog. So bago natin simulan ang ating reaction na naman today, siyempre shoutout natin si Kuya Paul Santos Matobang dahil siya ang founder, presidente ng Kalingap at ang kanyang may bahay si Ate Edna Vlog, si Kalingap Rob, ang presidente ng Karipa Mirador, si Kuya Nori, isa sa Karipa Karaba kasama natin at Kalingap Warriors at siyempre isa rin si Rita TV, Kalingap Jomar Carla Topilar. Paki-subscribe po ninyo, huwag niyo kalimutan si Darlene Vlog. Thank you po. So, bago natin reactionan ng isang video, siyempre, paparemini ko muna ang first part, then reactionan pa natin. Yung isang araw na sinabi mo na hindi ka parang, ang gusto mong isabihin sa chat mo eh, parang napapahinto ka na sa pag-aari. Ano naman, kasi mag-iba talaga yung mga bayarin, no? Yung parang parang gusto mo na magtrabaho sa sunod na taon. So, few days, ito si Arjen ay nag-message kay Kalingap Edo dahil gusto na doon niyang huminto sa pag-aaral dahil every sem, tumataas ang tuition fee. So, balak niyang huminto dahil yun nga nag-worry siya dahil alam daw niya na ito si Kalingap Edo ay maraming beneficiary, hindi lang siya ang beneficiary. So napapaisip niya na gusto niyang huminto sa pag-aaral dahil nga ito sa kanyang tuition fee na di ba tumataas po ang tuition fees. Kung sino mga nanay dyan na makarelate, may mga college na halos every semester ay tumataas ang tuition fee ng ating mga anak, lalo na kung pinapasokan nila ay mga private school. Ito si Arjen ay siyempre next year, second sem is second year high college. So sa second year college is meron na daw OJT at kailangan pang bumili ng mga gamit. Kaya nag-worry siya at naisip niya na hinto sa pag-aral at ni-message si Kalingap Edo. Second year po kasi is mag-OJT na po daw. Yun nga, sabi ni Didi. Magka-copy and planning po kami. Malaking discussion doon. Yun po yung iniisip ko kasi nga, kasi nga po. Rinak mo kung gano'n kalaki yung maanin mo. Opo, alas, ang laki po. Sandi mo? Tapos, yung mga gamit pa pong bibiliin na na panibagong gamit po. Yun po yung inaalaga kasi nga, paano kung wala na nga akong nagbibigay, kung ikaw na lang po lagi. Siyempre po, iniisip ko yung paano po yung iba mo yung tulungan. Ayaw ko nila. Correct, Arjen. Kung magtatrabaho ka, hindi ka makafocus sa pag-aaral mo. Dahil pag medical course ang course mo, tapos nagtatrabaho ka, talagang makakaluka yan. Mapapagod ka, ma-stress ka dahil nagtatrabaho ka, mamaya mag-study ka pa. Diba po? So, ang hirap po i-balance ang time pag nagtatrabaho ka tapos ang course mo is medical. Isa pa, pag nagtrabaho ka ngayon, hinto ka sa pag-aaral, magtrabaho ka, ang tanong magkano ang sahod mo. Ipalagay natin, sahod mo is 300 araw-araw, 500 araw-araw. Tapos yung 300 at 500 araw-araw dahil malayo ang inyo, doon sa Tarom, sa Dait ka, mangungupahan ka, magre-rent ka, kakain ka, mangungupahan ka. Yung sahod mo sa araw-araw is titipirin mo, iiponin mo, kasyang-kasya yan sa boarding house, pagkain mo. At siyempre, dahil nagtatrabaho ka, maghihingi yung mga magulang mo, lalo na pag may mga emergency. Yung iniipon mo, madudukot mo sa bulsa, hindi naman pwede na may pera ka dyan na 500, tapos walang makain yung magulang mo, hindi mo bibigyan, walang makain yung mga kapitbahay mo. So yung savings mo, may ibibigay mo talaga sa family mo pag humingi. So ang tanong, makakaipon ka ba ng pera para sa pag-aral mo na nursing? Kaya ba yung iponin for 1 year, 2 years, na ang course mo is nursing, hindi mura ang pag-aaral pag nursing. So, kung gusto mo ng nursing talaga is mag-work ka, it takes time sa pag-iipon. Abutan ka ng 2 years, 3 years, 4 years, baka sobra pa. Dahil gusto mo talaga na nursing, mag-iipon ka, hindi kasi ang sahod mo. Buti nga kung sahod mo is, ipalagay natin 1,000 a day. Ipalagay natin 10,000 a month. Malit din yan kung 10,000 a month. Kung may pamilya ka, di ba? Kasi, magbabayad ka ng boarding house, 3,000, kakain ka, bigyan mo pang family mo. It takes time, mag-working ka. Ang course mo is nursing, Arjen. So, pag-isipan mo yan. Kung tutuloy ka sa pag-aaral, na mag-change ka ng course, kasi talagang mahirap na mag-aaral ka while nagtatrabaho ka. Tapos, ang course mo is nursing. Makakaloka rin talaga yan. Hindi madali. Ang mag-working, tapos ang course mo is
more on memorization at kung ano pa, di ba po, mahirap po talaga. So pag-isipan mo, Arjen. Ganyan, kung gusto mo rin magtrabaho, or kung magtatrabaho, baka lumayo ka na naman sa pamilya mo, ganun ba? Di mas lalong mapapasama ka niyan, sayang taon mo nun. Ang bala ko po sana is magtatrabaho muna, tapos mag-iipon ganun. Then patuloy kasi iniisip ko po yung iniisip ko po yung hirap din po. Yung hirap, tapos syempre po nagtatrabaho ka habang nag-aaral. Parang hindi mo po mabibigyang malaking oras yung pag-aaral din po. Pag nakatrabaho ka po, kaya is parang doon na yung oras mo is doon na lahat sa trabaho, wala na siya sa pag-aaral, ganun. Yung nga hindi daw kaya ni Edo, no? Hindi kaya ni Edo. Ayaw rin ni Edo na huminto si Arjen kasi sayang, di ba? Sayang ang isang taon na pinag-aralan mo sa nursing tapos hihinto ka. Kaya talaga gusto ni Edo, ni Edo na may katuwang siya sa ganyan magulang makakapagbigay ng makakasupport din kay Arjen. Pero nga nagbibigay daw ng allowance sa family ni Arjen, kinukulang pa rin. So paano yan? So anong bang gagawin? Diba? Anong gagawin? Ano bang solution? Ano bang ma-advise natin kay Edo at kay Arjen? Dahil dito nga, hindi naman maganda talaga ang buhay ni Arjen at ang magulang niya na makakasupport sila ng malaking allowance. Di ba po? Correct, no? Correct. Sa mga walang channel dyan, baka hindi nyo naintindihan. Kung nakikita ninyo ng mga views ng mga content creator na wow, ang laki ng sahod niya, baka malaki ang sweldo niya, no? Dahil tinitingnan niyo ang views. Explain ko ito. Minsan nagla-live ako, nakikita ko yung viewers ko umabot ng 50, 100, nami-maintain siya. Minsan biglang mag-70, mag-100, 200, makita mo naman yung views niya, yung nag-stay naman siya sa 100, bumababa, biglang tataas. Pagkatapos ng live ko, nagulat ako. Umabot ng 3,000, 4,000, ganun. Akala niyo malaki ang sahod ng views na yun? Hindi. Kasi, yung sumisilip na live mo, sumilip sila. Hindi nila tinapos, 5 minutes lang sila nanonood, hindi sila interesado sa live mo, umalis. Dagdag 1 yun. Maya-maya, may sumilip naman na 5, umalis. Kaya nakikita niyo mga live na biglang lalaki, tapos nami-maintain na ang views, kasi minsan may aalis na 2 tao, tapos may manonood naman ng 2, hindi nila tinatapos. Hindi po malaki ang sahod kahit 10,000 views yan, kahit 1 million, kung hindi tinatapos ang video mo. Example, nanonood sila 100, tapos pinanood nila from the start until the end. Yan ang malaking sahod. Pero nanood lang siya, kasi counting na yun. Pag silip mo ng video, after 5 second ata, 1 view na yan. Pero hindi siya counted sa watch hours dahil hindi niya tinapos ang 25 minutes na video. Watch hours kasi yung binabasihan ni YouTube. Hindi yung views, baka akala niyo malaki ang sahod ng mga content creator. Wow, laki ng views niya, 8,000. Pero hindi niyo ba alam na sumilip lang sila, hindi nila tinapos ang video mo. Ang minsan iba, nakahabol, patapos na. Kaya nagulat ako, bakit? Umabot ng 3,000 minsan ang views ko. Tapos tinitingnan ko sa screen ko is 200 lang, 100. Yung pala, dahil sisilip, aalis, tapos yung alis yung 3, may papalit naman na sisilip, meron naman aalis, palitan. So hindi po basihan ng views, hindi po basihan ng sahod doon sa views, sa watch hours po. Kaya kung kayo, manonood kayo, isagad nyo na. Patapusin nyo yung video para matulungan nyo yung mga content creator from the start until the end. Diba? Like yun, nagmamarathon kayo, napapanood nyo ang full video. Kaya malaki ang sahod ng mga content creator. Kasi gusto nila yung mga video, tinatapos nila from the start until the end. Nakuha ninyo. Tama yung sabi ni Edo na, malaki ang views, pero hindi daw malaki ang sahod. Yun po ang ibig sabihin. Yun ang medyo nakakaano talaga, Sa lahat ng tinutulungan ko po, medyo, kahit malakas po ang views niya, hindi po ganun kalaki yung tulungan na possible or paaral ka ng school, ganyan. Pero para sa akin, hindi ako papayag kung mga ganyan. Kung ka na lang. Kung mag-aral ka na lang, pero iba na lang course, yun ang ko talaga. Tama, Arjen. Subukan mo kaya mag-change course. Kasi gusto mo talaga ng medical course. Try mo, nursing ed. Di ba nursing ang gusto mo? Gusto mo maging nurse. Pero hindi kaya sa budget. Walang budget ang parents mo para pag-aralin ka na nursing. Ito naman si Edo is hindi niya maibigay ang full support ng pag-aaral mo sa nursing dahil wala kang sponsor na nag-maintain na ikaw papaaralin nila from first year hanggang mag-graduate ka. Hindi katulad ng ibang Kalingap Angels na may mga naka-stick sa kanila, nagpapaaral sa kanila hanggang ngayon, no? So hindi natin alam, baka next year is hindi na rin sila mag-sponsor. So diyan. So ito si Edo is, marami din siya pinapaaral, isa ka doon. Diba? So ngayon nagwo-worry ka. So try mo kaya nursing ed. Ang nursing ed ata is 2 years. Parang ganun lang. Diba? Parang nursing din yon. Parang caregiver din. Tuturuan ka rin natin mag-inject at kung ano pa yung trabaho sa ospital.
Pero kung ayaw mo talaga dahil baka rin mahal, try mo sa other course na yung kaya ng budget, na maganda rin kasi trabaho yan eh. At least meron ka trabaho na maganda rin. May natapos ka kasi minsan mahirap yung pinapangarap natin isang bagay pero hindi natin kayang abutin. Dahil wala tayong budget. Gusto natin maging doktor, wala naman tayong pangpaaral. Gusto natin maging pilot, wala naman tayong pera para maging pilot. So, wag natin abutin na lang yung mga pangarap natin na hindi natin kayang abutin. Yung kaya ng budget, ng sponsor, ni Edo, kaya ng family mo, kasi ang family mo wala talagang kakayanan sa pagpapaaral sa'yo sa college. Ang naibibigay nila, mga allowance lang. Kaya yan, si Edo ang nagpapaaral sa'yo. So, try mo, mapipilitan ka mag-education. So, ayaw mo talaga mag-education, mahirap din nakukuha ka ng kurso na hindi mo talaga type. So, isipin mo na lang, kung ayaw mo, kasi hindi kaya ang nursing, mag-isip ka ng ibang course na parang gusto mo rin. Hotel and management, restaurant, secretary, banking and finance. At marami pa dyan na medyo mabababa ang tuition fee kasi talagang pag mga medical course, malaki talaga ang sahod niyan. Malaki talaga ang tuition fee niyan. Buti kung malaki rin ang sahod sa Pilipinas pagkatapos mo ng 4 years. Kukuha ka ng nursing, malaki ang sahod mo. Kaya pumupunta sila sa abroad dahil maliit ang sahod dito. Tapos hindi ka rin agad-agad makapunta sa abroad dahil kailangan mo pa ng 2 years experience sa Pilipinas para makapag-abroad ka. So it takes time. Kung yun nga sabi ko, kung mag-working student ka, yung sweldo mo na maipon mo sa pag-working student, kaya ba para paaralin mo sarili mo sa nursing? Di ba po? Di ba, Arjun? So pag-isipan mo kasi sayang kung hihinto ka, tapos hindi ka nakapag-ipon ng nursing, tapos after 2 years napagod ka sa pag-working. No, ang tanong, babalik ka ba kay Edo para ka pa niya ulit, magiging tuloy ang pagpapaaral sa'yo. Kasi siyempre tumagal na ilang taon. Na-realize mo na para hindi pa rin kaya na paaralin ko sarili ko sa naipon ko. So ang tanong, makita pa kaya kayo ni Edo na ituloy yung pag-aaral mo. So baka ma-board ka. So, makalimutan mo na mag-aaral dahil na-enjoy mo na yung pagtatrabaho. Di ba? So, pag-isipan mo lahat, ano ba talaga ang dapat mong gawin? Ihinto ba ko yung hindi? Huwag ka na lang uminto. Maghanap ka na lang ng course na kaya ng budget ni Edo, nagpapaaral sa'yo. At yung magustuhan mo rin, huwag mo pilitin yung mga course na ayaw mo talaga, na mapipilitan ka, baka mamaya, ma-discourage ka, ayaw mo na mag-study. So, sayang yung, binayaran sa school, di ba? So, i-balance mo lahat, pag-isipan mo. At siyempre, ipag-pray mo kung yan ba ipagkaloob ng Panginoon sa'yo. Arjun? So, thank you po sa lahat na nanonood. Pag-i-like ang ating video, pag-i-subscribe. Sa hindi pa nakasubscribe dyan, pag-i-click ang notifications. Baka wala pa nakaklik na notifications dyan para makareceive kayo ng notification. Every time meron tayong live at saka mga content video. So, thank you so much. Shout out sa lahat ng mga natin, kasamahan natin, mga lahat na reactors, mga charity vloggers, sa lahat ng team ng Team Kalingap, mabuhay Jumcar Community, Jumcar Fans for Life, Solid Jumcar Supporters, Jumcar Marathoners, Team Value, Team Mansanas. Thank you sa panonood. I love you and see you in my next reaction video. Bye for now. Keep smiling and God bless!